Hello mga amigo, mga amiga. Guwapo, guwapa. Nandito ako sa Ezekiel 14. Ezekiel 14, basahin ko lang hanggang para mga maganda buo kasi. Minsan pupunta sa akin ang ilang matatanda ng Israel upang magpasangguni kay Yahweh. Ang sabi naman sa akin ni Yahweh tao, ang mga ito'y naumaling na sa Diyos-Diyusan at nabunsod sa kasamaan. Hindi ko sila tutugunin sa pagsangguni nila sa akin. Sabihin mo na lamang sa kanila na ipinapasabi kong huwag sasangguni sa mga propeta ang sinumang Israelitang sumasamba sa Diyos-Diyusan na naging dahilan ng pagtuloy nilang pagkakasala. Kapag sumasangguni sila, tuwiran kong ibibigay sa kanila ang sagot na nararapat sa marami nilang Diyos-Diyusan. Yan lang po. Tapusin ko hanggang 5. Sa pamamagitan ng sagot kong ito, manunumbalik sa akin ang mga Israelitang ito na nahumaling sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. 14:1 hanggang 5. Yan ang binasa ko. Salamat po, Panginoon, sa aking Holy Spirit. At ito yung binigay niya sa akin ngayon. Gusto niyo pa, basahin ko hanggang para maunawaan nyo. Ang daming Diyos-Diyusan dito, nakasulat 1, 2, 3, 4. Itutuloy ka pa 5, 6. Ang daming Diyos-Diyusan. Sumangguni ang mga tanda. Nawaan nyo to? Dapat tayong lahat ay hindi sasangguni sa kung kani-kanino o kaya sa propeta. Doon tayo mismo direkta sa Panginoon sumasangguni. Ayan, nakasulat naman dito. Kung hindi malinaw sa inyo, basahin nyo uli. Dapat talaga ang ating mga pananampalataya ay direkta sa Panginoon. Hindi tayo sumasangguni kung kani-kanino. At hindi tayo umarap kung sa ano man yung hinaharapan natin. Hindi dapat sa mga Diyos-Diyusan. Hindi dapat. Nakailang sulat nito. Basahin ko pa ito muli. Gusto nyo basahin ko muli? Ang daming Diyos-Diyusan, no? Dito pa lang sa 14:1 hanggang 5 4 na kaagad. Kung itutuloy ko to, umabot na ng 6, 7. Ang dami. Puro to. Dapat hindi talaga tayo sumasangguni sa Diyos-Diyusan. Kasi sumasamba tayo sa mga Diyos-Diyusan. Kaya tuloy, yan ang naging dahilan na namumuhay ang Panginoon sa atin. Dahil sinasamba natin ang mga Diyos-Diyusan. Tapos meron siyang nakasulat dito. Sa pamamagitan ng sagot kong ito, manunumbalik sa akin ang mga Israelitang ito na maumaling sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Nanumbalik na. Kailangan manumbalik talaga tayo. Pag narinig natin yung tunay na katotohanan ng sinulat niya para sa atin, matagal na tong panahon na to, sumasamba tayo sa Diyos-Diyusan hanggang ngayon. Kung ayaw nyong makinig, nasa sa inyo pa rin. Wala namang, nasa sa inyo ang pagdidesisyon. Ang daming Diyos-Diyusan nakasulat dito. Sa 5 pa lang yun. Basahin ko Sabihin mo sa 6 tapusin ko na nga lamang. Sabihin mo nga sa bayang Israel na ipinapasabi ko, magsisi na kayo at tigilan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Ilan na yon? Pagkat ako ang tuwirang sasagot sa sinumang Israelita o nakikipanayam sa Israel sa sangguni sa propeta. Ang linaw, sa sangguni sa propeta. Siya ang tuwirang sasagot. Malayo sa akin at patuloy sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ilan na yon? At sa kanyang kasamaan.
Itatakwil ko ang ganong uri ng tao. Narinig nyo? Itatakwil ko ang ganong uri ng tao. Itatakwil ko ang ganong uri ng tao. Gagawin ko siya usap-usapan. No? Tingnan mo. Usap-usapan ng lahat ng babala para sa iba. Sa gayon, hindi na siya bilang sa Israel. Sa gayoy, makikilala ninyong ako si Yahweh. Diba? Ang dami na. Ilan na yung Diyos-Diyosan? Kapag ang isang propeta ay naakit, ano na to, iba na to, ibang ano na to. Saka pa natin makikilala ang Panginoong si Yahweh kung hindi tayo sumusunod. Gusto talaga nating mapuot ang Panginoon, kaya dapat sumunod tayo sa Kanya. Huwag tayong sasangguni kahit kanino sa mga propeta o sa mga kung sino man. Dapat direkta tayong manalangin sa Panginoon. Huwag tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Tandaan natin yan, magsisi tayo. At tigilan na natin yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito, panawagan to sa atin, sa ating lahat. Dahil ang katuroang binigay niya sa atin, pansamantala. Saan man kayo naroroon? Sumamba muna kayo doon. Pansamantala. Oh. Yung turo naman doon sa Mateo, pumasok ka sa iyong silid. Dito sa Ezekiel, nakasulat dito. Asa na? Pansamanan dito sa Ezekiel 17. 16. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila. Pinangalat ko sila sa iba't ibang dako, kaya maaari nila kung sambahing pansamantala saan man sila napapatapon. O, diba? Saan dakong napapatapon? Sa Australia ba yan? Sa Africa ba yan? Sa Japan ba yan? Sa Pilipinas ba yan? O, pansamantala nating sambahin ang Panginoon. Pero huwag tayong sumamba sa Diyos-Diyusan. Diba? Ang linaw-linaw. Nakasulat dito. Ang daming Diyos-Diyusan. Basahin nyo para patunayan nyo sa inyong mga sarili na ayaw ng Panginoon humarap tayo sa mga Diyos-Diyusan. Sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Sumunod sa mga Diyos-Diyusan. Kaya mga Diyos-Diyusan ng mga pinuno o mga hari. O, diba? Dahil ang totoong Panginoon natin ay ang Diyos lamang. Wala nang iba. Ang tanging Diyos na makapangyarihan na lumalang sa atin, lumalang sa buong mundo, sa langit at lupa, sa buwan at araw. Siya ang naglalang ng lahat ng yan, di ba? Ang kataas-taasan nating Panginoon. Yun ang tunay nating sambahin. Wala mo sinasabing sambahin mo yung kapwa mo, yung propeta. Walang sinasabing ganun. Ayaw nga niyang sambahin ang mga propeta. Ayaw niyang sumangguni ka sa propeta. Direkta tayo sa Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Itatakwil niya yung mga ganoong gawain. Nakasulat naman, oh. Nandito sa 14:8. Itatakwil ko ang ganong uri ng tao. Gawin ko siyang usap-usapan. Oh, gusto mo yon? Gawin kang chismisan. Usap-usapan, di ba? Chismis yun. Sa lahat ng babala. Matagal na itong nakasulat at ilan lang ang nagpapayag nito. Wala pa yata. O ngayon lang to. Pinahayag ko na rin to dati. At sana kung may nagpapahayag na. Oh, ang dami-dami nakasulat ito yung Diyos-Diyusan. Bilangin ko nga. Diyos-Diyusan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang dami-dami. 6 lang yata. Oh. 6 lang. Ang dami, no? Pinagbabawal tayong sumamba ng Panginoon sa mga Diyos-Diyusan, humarap sa mga larawan. Yun mga kautusan yan ng Panginoon talaga sa atin. Nandoon yan sa Exodus. Mula sa mga nakasulat din to sa mga ano ng Panginoon, eh. Yung mga inutusan niya noon na mga
propeta, ng mga apostol. Ito rin yung mga sinulat niya. Huwag tayong sumamba. Sila ba sumamba sila sa ano? Hindi. Uso-uso nga kasi, no? Uso-uso. Kaya, ito. Napakadaming, mga Diyos-Diyosan. Kawawa naman tayo. Tsaka, ayaw niya ito pa, may maraming pa dito, oh. Kailangan maging tapat tayo sa Panginoon lagi. Sa Kanya lang tayo sumasangguni. Tapat tayo sa Kanya. Pag hindi natin yan gawin, hindi tayo mabibiyayaan ng bagong espiritu o bagong puso. Kailangan magsisi muna tayo, magbalik loob tayo sa Panginoon. Linisin muna natin ang ating templo para pag nalinis na to, malay mo sa panalangin mo kaagad-agad, bigay na kaagad sa iyo yung bagong espiritu, bagong puso. O di maging masunurin ka na sa Panginoon. Ayaw mo ba ng ganun? Magsisi muna tayo, magbalik loob sa Panginoon para tayong lahat babiyayaan niya. Ayaw niya ba yung biyayaan tayo ng bagong puso, bagong espiritu? At aware na tayong sumunod sa Panginoon. At hindi na tayo basta-basta makasunod sa mga kautusan ng Diyos-Diyosan. Ang dami ditong Diyos-Diyosan, no? Basahin nyo para malaman yung totoong nagsasabi ako. Katunayan na totoong nakasulat dito, oh. Kaya huwag tayong basta-basta lumayo tayo sa mga kasamaan, sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga maling gawain. Nandiyan na naman yung green. Yun ang dapat nating iwasan. Kailangan natin ng pagpipigil sa sarili para umiwas sa paggawa ng kasamaan, lumayo sa Diyos-Diyosan. Wala yung mga ganong katangian, mahirapan tayong sumunod. Kaya maging mapagpakumbaba tayo, maunawain yung mga tuntunin ng Panginoon sa atin lahat. Yun ang ating sundin. Nag-react siya doon. Tuntunin natin sa Panginoon. Yun ang ating sundin. Nag-react siya. Ang dami niyang reaction. Masaya ako pagka nagre-react yung Holy Spirit ko sa akin. Mga sinasabi. Kaya, totoo naman to. Sana, sumunod tayo sa Panginoon. Huwag tayong sumunod sa mga kapwa natin dahil kung mabuti naman, okay lang. Pero doon tayo sa Panginoon sumunod, sumangguni para direkta nating ma-receive yung kailangan nating kasagutan mula sa Kanya. Kasi ganyan din ang ginagawa ko. Kung naniniwala kayo at kung hindi naman, wala akong magagawa. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit at syempre sa inyong mga nakikinig. God bless everyone. Amen nga pala. Kapayapaan para sa ating lahat. Umiwas tayo sa kasamaan at sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yun lamang po. Salamat. God bless.